What's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ang pag-uusapan po natin ngayon dito sa aking vlog ay patungkol po dito sa inihain na batas ni Pulong Duterte na kung saan ay gusto po niya na lahat daw po ng public official ay magpapa-drug test every 6 months. So, meron pong paliwanag dito si Attorney Rene Buenos. Panoorin po natin at magbibigay po tayo ng reaction natin kasi nga po medyo parang hindi po na-research ng grupo ni Pulong Duterte o ng mga Duterte na meron na po palang ganito dati na kumbaga parang same lang na directive pero mukhang magkaiba pero same lang halos at tingin ko ay masosoplak ng Korte Suprema or meron po hahadlang dito dahil nga po napatunayan na po ng Korte Suprema na hindi daw po ito katanggap-tanggap sa mga taong gobyerno. Naroon. Kung muli ang inyong lingkod si Atty. Rene Bueno. Pag-usapan po natin ngayon yung nangyari sa araw na to sa Kongreso, kung saan itong congressman na si Paulo Duterte ay nagsumite ng isang proposed bill na kung saan nire-require niya na lahat ng government officials, whether you are elected or appointed sa public office, should undergo drug test. Magkakaroon ng drug testing sa lahat ng government officials. At ang isang kapansin-pansin dito ay isinama niya ang opisina ng Presidente ng Republika ng Pilipinas. So pati si Presidente dapat mag-undergo ng drug test ayon sa proposed bill ni Paulo Duterte. At kasama sa kanyang proposal ay kapag ikaw ay napatunayan ng drug test na yan, na gumagamit ka ng droga, nananalaytay na droga sa iyong mga dugo pagkatapos ng testing, ay pwede yang gamitin for the removal of that public official from the public office. So yun, medyo questionable nga po talaga dahil nga po bakit kung kailan kainitan po ng panunuligsa sa ating Pangulong Bongbong Marcos at pag-uutos nitong mga maka-Duterte, kampo ni Duterte at mga kampo nitong si Kibuloc na magpa-drug test daw po ang ating Pangulo ay saka po ito inilabas ni Pulong Duterte. So, meron na po kaagad ditong personal na intensyon at meron na po kaagad ditong makikita natin na kumbaga gusto niya na parang gipitin or ipitin si PBBM na mapuwersa na magpa-drug test kahit naman po hindi totoo ang mga ibinibintang nila kay PBBM na ito daw po ay nagpopolboron. So, medyo parang nakita natin dito, desperate move ito ng mga Duterte at idadaan nila sa batas. Kaya lang po, medyo hindi nga po talaga ito angkop ngayon. So, tatanggalin ka, sipak ka sa pwesto pag nalamang may kulay ng droga na umaalon diyan sa iyong dugo. Okay, so pwede kaya yon? Yun kasi yung tanong ng taong bayan eh. Yun din ang sinasabi nitong mga taga KOJC, SMNI, sa lahat ng mga lahat ng mga kampo ni Kibuloy, yan po ang lagi nilang sinasabi na pwede daw po matanggal, mawala sa pwesto ang isang pangulo kung mapatunayan daw po na ito ay gumagamit ng pinagbabawal na droga. Ngayon, masasagot na ito ni Atty. Rene Bueno. Usapan natin to kasi noong 2008, meron pong halos kaparehas na directive na inilabas ang Commission on Elections. Dito sa regulasyon na inilabas ng Commission on Elections ay nire-require niya lahat ng kandidato for senators na dumaan sa isang drug test. Otherwise, you will not be considered as qualified to run for public office. So dito maraming umalma dito sapagkat hindi daw makatarungan. At ang unang-unang nagtaas ng kanyang boses upang questionin ang directive ng Commission on Elections ay walang iba kundi ang namayapa ng senador, si Senator Aquilino Nene,
Pimentel Jr. Ang sabi niya, yung directive ng Commission on Elections na yan na nagsasabi na dapat magpa-drug test ang mga kandidato for public office ay unconstitutional. Hindi pwede yan. So ang ginawa ni Nene Pimentel, pumunta nga sa Korte Suprema at question ang nasabing directive ng Commission on Elections. Naglabas ng desisyon ng... So, ayan po Nene Pimentel, Aquilino Nene Pimentel. Baka po kasi mamaya, merong makaisip nito. Baka ang humarang or kumwestiyon doon sa inilabas na direktiba ng COMELEC ay, di ba, alam naman ninyo yan, sa mga Duterte, mga kampo ni Kibuloy, di ba, lagi nila sinasabi, bangag. Lagi nila sinasabi, di ba, na under the influence of pinagbabawal na pulburon. So ngayon po, baka sabihin nila si Nene Pimentel kaya hinarang niya to kasi bangag. Ay naku po, napakalabo po niyan. Etong si Nene Pimentel po ilang beses tong nagpabalik-balik sa Senado. Ito po ay isa sa mga pinagkakapitagang senador ng ating bayan. Naging rin po ito, naging Senate President din po ito. Napakarami po nitong mga nagawang batas, ilan lang diyan yung kooperatiba, ilan lamang diyan yung meron ito yung sa mga government service. Ito po ay isa po sa mga senador na masasabi natin na kapag binanggit natin ang Senado at binanggit natin ang pangalang Nene Pimentel, kagalang-galang. Kagalang-galang. Hindi po katulad ngayon na kapag sinabi natin Senado, medyo dahil merong ilang mga senador na mukhang parang mga clowns, meron na mga parang dramatic actor, meron naman OA. Diba? Medyo parang hindi parang hindi sila angkop na maging senador. Ito, pag nabanggit mo, Nene Pimentel, pag binanggit sa'yo, Miriam Defensor Santiago, naku, Juan Flavier, Blas Ople, naku po, talagang yung mga tao po na yan, kapita-pitagan. Pero ngayon, pag napanggit mo yung ibang pangalan, ibang apelido, medyo never mind na lang. Korte Suprema at sinabing dito sa particular na posisyon ng mga senador na kung saan lahat ng kandidato ay kailangang magpa-drug test. Sinabi ng Korte Suprema na any imposition that is beyond the stipulations as provided for under the 1987 Constitution is deemed considered as unconstitutional. So unconstitutional yan, sabi ng Korte Suprema. Bakit ka magdadagdag ng qualifications sa isang tao who is running for public office, particularly the position of a senator? So hindi naman nakasulat yan sa 1987 Constitution. Napakalinaw ng mga qualifications na isinasaad sa 1987 Constitution at ang requirement of drug testing ay hindi po kasama. So, napahiya ang Commission on Elections dito at nangibabaw at nagwagi ang petisyon na isinampa ni Aquilino Nene Pimentel Jr. At so ayun kita nyo po mismong COMELEC napahiya. Yan po ay isang ahensya ng ating gobyerno. 'Di ba? Napahiya. Dahil nga po unconstitutional, hindi po sila kinatigan ng Korte Suprema. Ngayon, parang alam niyo po yung biglang pumasok na kagad sa isip ko. Yun nga COMELEC na nga yun, 'di ba? Yan nga ang kumbaga sila yung namamahala sa ating botohan. Nagdagdag sila ng direktiba, unconstitutional, napahiya ang COMELEC. Ngayon pa kaya isang pulong Duterte makalusot etong ganitong inihain niyang batas. Kaya nga po, diyan sa title natin minsan na nga lang
magpasa ng batas or minsan na nga lang maghain ng batas, aba, palpak pa. Bakit? Kasi nga po, napansin ko kulang sa research ang grupo ni Pulong Duterte. Kasi bakit hindi nila to nakita? Kasi kung nakita nila to, sigurado ko, hindi na sila maghahain ng ganitong panukalang batas dahil nga po, eto nga, COMELEC na nga eh. Di ba? COMELEC na nga nagdesisyon. Unconstitutional ang gustong gawin ng COMELEC. Korte Suprema na ang nagdesisyon. So mali na kagad. Di ba? Meron na kagad pong hahadlang dito sa pinanukala ni Pulong Duterte. Ngayon, kapag ito po nakalusot, kapag ito nakaporma, talagang napakaswerte na lang nitong si Pulong Duterte. Pero ako na nga po ang kumbaga parang kumpiyansa na ako dito. Hindi po talaga ito makakalusot. Baka sa unang pagbasa pa lang, medyo wala na. Hindi na kagad ito makakaakyat sa ikalawang pagbasa ng mga batas. Tingnan naman natin yung sinasabi ni Paulo Duterte, ni Congressman Duterte, na kung saan kapag napatunayan na ikaw nga ay nagdodroga, assuming na pinayagan nga, nagkaroon ng statute, no, yung Act of Congress, na kung saan kailangan magpa-drug test lahat. Pero parang hindi ako sumasang-ayon na mangingibabaw ang isang statute over the fundamental law of the land. Kasi ang Constitution po ang supreme law of the land. Any law or statute that is contrary to the provisions of the Constitution is deemed considered null and void. Wala pong bisa yan. So pag kumukontra ka sa provision ng Constitution, null and void. Wala pong legal effect ang isang batas or statute na nanggaling sa Kongreso. Ngayon, ang sabi doon sa proposed bill ni Congressman Duterte, no, assuming for the sake of argument lumusot, ang sabi doon, kapag napatunayan na ang public official ay gumagamit ng droga, particularly the office of the president, ay ground dyan for the removal sa public office. Is it constitutional? In my own opinion, it is not constitutional because the Constitution, again, no, is very specific, no, for the removal, no, of the president from his office. Ano-ano ba yung mga nakasaad sa Constitution na kung saan pwede mong tanggalin ng presidente? Removal from office, no, through impeachment. So dapat ma-impeach siya so that you may remove the president from public office, or removal because of physical or mental incapacity. So, ang makakapag-decision lang yan, yung doktor at yung mismong presidente. Mahirap pag mental incapacity or physical incapacity. Tanongin mo yung presidente, kaya mo pa ba? Pag sinabi ng presidente, kaya ko pang i-discharge ang aking public functions. Walang magagawa, no? Unless na lang nagkaisa yung mga cabinet members, majority, nagsumbong na sa Kongreso in writing na ang presidente ay hindi na kayang mag-perform ng kanyang public functions. Doon, medyo magkakaroon ng delikado ang sitwasyon ng presidente pag ginawa ng cabinet members yon. Pero kung sasabihin mo, the reason for the removal from office of the president is because of the fact that it was found out na positive sa drugs. Tanggalin natin. And that would run again, no, against the provision of the 1987 Constitution. I would repeat, ang removal grounds ng presidente is removal from office through impeachment, removal from office through physical or mental incapacity, and the other grounds for the president to be removed from the office is resignation and death. So, aside from that, wala na. Wala nang pwedeng gawing dahilan para tanggalin mo sa opisina ang presidente. So, ayun. Kumbaga parang sa napakagandang paliwanag na ito ni Atty. Rene Buenos,
tingin ko kung ako si Pulong Duterte, babawiin ko na yung yung inihain kong batas na yon o panukalang batas. Kasi po, sablay na kagad dahil unconstitutional pala talaga. Dahil ang kagustuhan nga po dito ng kampo ni Pulong ay at netong mga Duterte sa lahat na maka KOJC, SMNI, Kibuloy, Digong, and Duterte, lahat ng kampo ng mga Duterte. Ang kagustuhan na lang po talaga nila dito ay puwersahin si PBBM na matanggal sa pwesto sa pamamagitan po ng isang batas na unconstitutional. So, maliwanag dito, una, kulang sila sa research. Hindi nag-research ang team ng mga Duterte at ng mga abogado na meron na palang ganito dating medyo kamuka pero hindi naman kamuka pero same lang din ang magiging sagot ng Korte Suprema na unconstitutional yung ganitong ikaw ay magdadagdag ng probisyon sa tinatawag natin na konstitusyon. Ngayon, pangalawa, Comelec nga napahiya eh. 'Di ba? So etong si Pulong Duterte, mapapahiya din. 'Di ba? Hindi nag-research, mapapahiya kasi hindi nga po epekto ito. Wala itong magiging epekto, hindi ito magpo-pursue, hindi ito mapupush para po maging isang ganap na batas. Saka isa pa, common sense na lang. Nagpanukala ka ng batas na unconstitutional at tingin mo ba makakapasa yan sa Kongreso? Pangalawa, meron pang Senado. At tingin mo ba ikaw ay naghain ka ng batas na ganyan? Alam naman ng Senado, alam ng Kongreso na ito ay unconstitutional, imposible na ito ay pirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang magraretipika nitong batas na ito. Siya ang magpipirma nito para ito'y maging ganap na batas. Diba? Hindi po tayo kontra dito sa inihain na batas ni Pulong Duterte. Napakaganda nitong panukala na ito. Napakaganda. Sabi ko nga po sa inyo, kung ito'y totoo, simula sa barangay tanod hanggang sa pinakamataas na leader ng bansa, presidente, diba? Lahat na nagtatrabaho sa gobyerno, kahit ano pa ang iyong trabaho, kahit na ano pa ang iyong posisyon, kahit na ano pa ang hawak mo na opisina, kailangan ng random drug testing every 6 months. Maganda po ito. Kaya lang, sa sobrang ganda, ilalabag naman po sa ating konstitusyon. So, anong dapat dito? Di ba nung nakaraan, kinontra nila yung tinatawag na charter change, yung binabayaran daw yung mga pirma na nag-hearing pa sa Senado, dumayo pa Senado sa Davao, ilang beses nag-hearing, pero wala pong napatunayan na meron pong bumibili ng mga pirma ng mga tao para po magkaroon tayo ng constitutional amendment or charter change o kung ano man ang tawag dyan, pagbabago sa saligang batas, di ba? Tinarang po ito at ginawan po ng issue. Nilagyan po nila ng napaka-malisyoso na issue itong charter change. Kaya po, di ba, actually, ito nga yung pinagsimula ng sinasabing hakbang ng maisog dyan po sa Davao City. Pero di ba, wala po talagang napatunayan na meron pong ganitong hakbang o pagbili ng mga pirma para po maisakatuparan ang charter change. Ngayon, paano yan? Di ba, kung gusto pala ito ni Pulong Duterte, dapat pala baguhin ang konstitusyon. Di ba? Dapat pala, ano na lang to, ibahin natin ang ating konstitusyon, galawin natin, baka pwede, ipasok natin yung economic provision ng ating, na gustong baguhin ng ating Pangulo, at ng ating Kongreso. So pag yan nabago, di ba, baka pwedeng galawin na rin yung kaunting batas diyan sa Comelec, kung ano man ang tawag diyan na magiging mandatory na. Babaguhin ang economic provision, di ba? Babaguhin pa yung ibang mga batas pero hindi rin po hindi po yun na yung sinasabi nila na for term extension, wala po. Tanging yung economic provision po ang pinaka-importante na mabuksan
or mabago para po makapasok na dito ang ating mga foreign investor ng mas madaling paraan. Ngayon, baka pwede. O isingit na ni Pulong Duterte na, sir, baka naman pwede nating baguhin ng kaunti yung batas diyan sa eleksyon na tayo ng bago makakandidato ay magkaroon ng drug test ang mga kakandidato at yung mga mananalo, after nilang manalo, after 6 months na sila nasa pwesto, magpapadrug test sila. Diba? Kasi ito sa totoo lang, kung nagkakaisa lang po talaga ang ating bayan, nagkakaisa lang po talaga ang ating mga politiko na nasa pamahalaan ni PBBM, nakikisa kay PBBM, kay House Speaker Martin Romualdez, kay Senator Chis Escudero, wala po sigurong problema dito. Baka naisingit din ito doon sa Chacha. Ngayon, dito ako nababahala sa sinabi po ni Attorney Rene Buenos kasi yung impeachment malabong ma-impeach si PBBM kasi walang grounds eh. Napakaganda ng performance na ginagawa ng ating Pangulo sa survey rating nga, talaga nga tumaas ang kanyang satisfaction rating. Marami po sa ating mga kababayan nakikita na ang ginagawa ng ating Pangulo na kasipagan, ginagawa po niyang kumbaga dito sa ating bansa nakikita na ng mga Pilipino kung sino talaga yung nagtatrabaho para sa ating mamamayan. Diba? Yung impeachment malabo. Ngayon, yung sa health, yung health incapacity, imposible din eh. Malabo talaga. Ngayon, yung sa resignation, ba't ka naman magre-resign kung maganda naman ang ginagawa mo sa bansa at marami naman ang nakakakita, mas marami ang nakakakita ng ginagawa mong trabaho, di ba? So, impeachment, health at resignation, malabo na yan. Ngayon, dito ako nabahala dun sa pang-apat, yung debt. Kasi, wala nga nang option eh, yung mga kalaban ni PBBM impeachment, nga. O dito sa health, nga kasi talagang napaka-healthy ng ating Pangulo. Tapos pangatlo, yung resignation, malabo din. Nga din sila dyan. Yung debt, baka mamaya meron pong magplano ng hindi maganda sa ating Pangulo katulad ng yung nangyari kay Trump, pwedeng mangyari sa ating Pangulo. Diba? Kita nyo, kung pababayaan ang ating Pangulo ng kanyang mga bantay, na napakalabo din namang mangyari, diba? Kaya sana ay protektahan natin ang ating Pangulo, protektahan ng kanyang mga bantay. 180 lang daw yung bantay ni PBBM. Baka pwede, dagdagan pa natin ng kaunti, ipantay natin dun sa dami ng bantay ng ating Vice Presidente. Kasi kung sino man yung tingin ko na may mas may threat sa kanyang buhay ay ang ating Pangulo. Kasi ang ating Pangulo, ang daming kalaban yan. Dagdag mo na yung mga kumakalaban sa kanya ngayon na kampo ng mga Duterte, kampo ni Kibuloy, o kampo ng mga ibang organisasyon na gusto mawala sa pwesto sa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So dapat siya ang mas maraming bantay kaysa sa Vice Presidente. Diba? Kaya po sana maging aware ang mga Pilipino dito po sa katotohanan na ito, na marami po ang nagnanais na mapabagsak ang ating Pangulong Bongbong Marcos mula sa kanyang pwesto sa Malacanang. At dapat po natin tong suportahan ng ating Pangulo, dapat nating protektahan, dapat nating mahalin kasi nga po nakikita ko, ako mismo, nakikita ko ang ginagawa ng ating Pangulo para sa ating bayan. Nakikita ko ang pakikipagtulungan niya sa lahat ng sektor ng ating bansa at sa kanyang mga katulad niyan. Lagi niyang katuwang si House Speaker Martin Romualdez. Lagi niyang kasama, lagi niyang naasahan sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. So, ito po yung katotohanan na hindi po talaga kayang mapababa sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwera na lamang, di ba? Yung isa pa po na iniisip nila na people power, napakalabo din po kasi unang-una walang suporta ng taong bayan ang panawagan nilang people power. Hakbang nga ng mautog nila sa Liwasang Bonifacio, ilang araw,
ilang beses na nilang ginawa, nga. Nagrally si Jonathan Kumag Morales doon po sa People Power Monument, nga. 'Di ba, walang nangyari. O tapos yung iba pa nilang mga rally sa iba't ibang lugar ng bansa, nga. Walang nangyari, napakakonti lang din at mas marami pa ang miyembro ni Kibuloc. So paano po sila magtatagumpay? It means hindi po talaga sila magtatagumpay. Matatapos ni PBBM ang kanyang termino. Ang tanong, ito ba si VP Sara matatapos ang kanyang termino? Yan ang ating sasagutin sa susunod nating vlog. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog nito. Maraming salamat po kay Attorney Rene Buenos. Nag-comment po ako sa inyong YouTube channel at sinabi ko nga po na ako'y gagawa ng reaction video patungkol po dito sa inyong napakagandang vlog na paliwanag patungkol po sa inihaing batas nitong si Pulong Duterte. Thank you po Attorney Rene Buenos. Pagpatuloy niyo lang po ang inyong mga magagandang video, magagandang pagpaliwanag. Marami po akong natututunan at naniniwala po ako talaga sa kasabihan na kapag ang pinapanood mo matalino, hindi ka magiging bobo. So yun lamang po mga chup-chup. Love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Thank you po.